So guys, for today's video, pupunta kami ngayon sa Diva Fujairah kasi may isang nag-comment doon sa YouTube na i-house tour daw natin yung bahay niya doon. So sa government siya nag-work at kasama ko yung team natin, Mashallah, and si Mark. So titingnan natin kung gaano ba kamura ang bahay dito sa Fujairah at kung gaano ba kalaki, kaganda, at tanungin natin si Kuya kasi medyo matagal-tagal na daw dito siya sa United Arab Emirates, especially dito sa Fujairah. So dito talaga sa Fujairah mapapansin yung bulubundukin, mashallah, at ang gaganda ng mga bahay dito. Look! So dumaan na kami sa pitong bundok at ngayon malapit na kami, 20 minutes. Let's go! So guys, nandito na kami, malapit na kami kung saan namin pupuntahan si Kuya. Ayun yung Balsam Pharmacy. So doon daw siya sa taas. Mashallah, ito po yung kanyang building. Puntahan natin. Tatingnan natin kung magkano at paano at kung gaano ba kalaki, kaganda ang bahay dito sa Fujairah. Guys, finally nandito na tayo sa bahay ni Kuya Abdullah. So, Abdullah pero Filipino siya. At ngayon, i-house tour niya tayo dito sa bahay niya sa Fujairah. Kasi napanood niya yung mga vlogs natin sa house tour doon sa Dubai at doon sa Abu Dhabi. So, syempre dito sa Fujairah, medyo probinsya dito. So, makikita nyo dun sa side na yun. Tignan mo, pakita mo sa kanila yung bundok. Ayun, bundok na dyan. Pagkatapos, tignan nyo may mga rough road. And, yeah, minessage ko na siya. Tingnan natin kung ano ba yung bahay niya. Sabi niya sa penthouse daw siya. So let's go at tanungin natin kung magkano. Kasi syempre madami na ako curious. United Arab Emirates to, may probinsya. Dubai ang isa sa mga pinakamahal na bahay or yung mga tinitiran ng mga OFW. So dito sa Fujairah, it's my first time to vlog as well. And let's all see. Let's go! So guys, dito daw sa likod yung entrance ng building nila. So kung makita nyo dito, puro lupa pa. At parang nakita ko na si Sir. Gumagalaw. Kasama ko rin pala si Ronel, si Mark, and si Sir Ali. And hi! Hello po, Mr. Ali. Hello. Kamusta ba? Uy, ang pogi-pogi yung sa person. Hello po. Ito po si Mark, si kapatid ko pa si Ronel, and si Sir Ali. So si Mr. Abdullah, so pasok po tayo. So, hello po. Welcome po sa amin dito sa Lalagay ko po sa inyo ito, ha? Thank you po. Thank you. Ay, may lapel pa. Yeah. So guys, eto na tayo. Hello. So kay Mr. Abdullah, kamusta naman po kayo? Ito po, kinakabahan. Kumusta po? Ito okay naman po. Day off ko ngayon. So, until tomorrow, day off. Pasok po guys, kayo. Si Miss... Ay, ang cute naman po ng elevator niya. Medyo, So, at least... medyo maliit lang. Hindi, okay lang po yun. Kasi syempre, nasa Fujairah tayo ngayon. Wait. Ilan years na po kayo dito sa Fujairah? 8 years na po. Oh, yun, tagal na rin. Saan po kayo sa Pinas? Sa Batangas. Batangas. Yes. Hindi ka pala taga Batangas, taga Quezon ka. Kayo, taga saan ka ba po yan? Kami po Nueva Ecija. Nueva Siya Ecija. po is taga Quezon. Ayan, okay. Si Mark po ang ating. Ang gagwapo naman ng mga ano nyo, mga kasama nyo. Oh, sana Ito kapatid ko po ito. Okay. Ito po si Sir Ay, Alice. talagang nasa dugo ang mga gwapo. Dito po tayo sa rooftop. Bali, Wow! sa penthouse po kasi ako nakatira. Sa penthouse daw nakatira. Maliit lang po kasi ito. So ano po to? Accommodation nyo po to na provided ng company or Bali, sa inyo po? hindi. Sarili ko na. Ako na yung umuupa. Baka sa inyo Kasi po dati kasi ako nagbe-bed space lang ako. Ay, talaga po? Oo. Wow! So ito yung nakaka-inspire Ayan. kasi dating nagbe-bed space, tapos Yeah. ngayon may sarili na. Ito nga pala yung aking... Jowa niyo po. Hi, brother! How are you? Ito yung aking malaking Nice balcony. meeting you. Charot! So may siya malaking balcony dito. Kasi ngayon mainit pa, pero mamaya pagdating ng hapon medyo okay na. Tapos dito kami tumatambay ng mga friends ko. Opo, okay po siya kasi Oo. tingnan niyo po. Oh. Tapos dito kami ihaw-ihaw, At ganyan. guys, ang ganda-ganda ng view ni Sir dito. Yes. Talagang bundok na bundok. Yeah. Kitang-kita ang mga bulubundukin. Yes po. Oo, So diba? ngayon mag-isa lang po kayo. Kasama niyo po yung jowa Siya niyo yun. din. Ay. Magpa 5 years na rin kami dito. Wow! Yeah! Ito yung aking munting bahay. Yes, Pasok tingnan natin guys kayo. yung bahay niya. So mag-isa lang siya dito. Yes. Wow! Medyo maliit lang po siya pero okay na rin naman.
Wow. Ito yung small kitchen, mini Ito kitchen. yung kitchen ni Sir. Ay, Kasi- okay. So guys, tingnan nyo naman, papasok nyo dito pang Diyos ang Diyos. Yeah. Puro gubat. Hindi kasi mo nakakatawa naman po siya. Hindi oh. kasi syempre, ikaw rin naman mag-isa sa buhay, sa bahay. I mean, so kailangan pagdating mo ng work, medyo maganda naman yung tutulugan mo at saka yung rest mo, Totoo diba? naman. So guys, alam niyo ba, si Sir, bakit po ba kayo muna nag-comment dun sa YouTube? Kasi parang gusto niyo siyang ipa-vlog. Actually, first time ko talaga siyang nakita si Kuya Well in Dubai dun sa YouTube. Ngayon, nanood ng mga ibang mga video house tour. Sabi ko, nag-house tour pala. Meron palang vlogger na nag-house tour dito sa Dubai. Which is madalang po talaga. Oo. Tapos sabi ko, nagdadalawang isip pa ako kasi sabi ko, parang ang layo-layo naman kasi nitong Diva Pujera para puntahan ni Kuya Will. So guys, 1.5 hour ang binyahin namin papunta dito. Pero sabi ko, para makita ko rin in personal si Kuya Well. Kasi nakita ko kayo mga video, sabi niya, parang siyempre gwapo din naman si Kuya. Yun. Tapos, bolero din pala si Kuya. Tapos yun, sabi ko, tapos nag-comment na lang ako na, mag-house tour ka dito sa Diva Pujera kasi tahimik dito tapos maganda rin yung place dito. Saka guys, makikita natin yung difference ngayon ng bahay sa Dubai at bahay dito sa Fujairah. Especially, sabi nga ni Sir kanina, bed space lang din siya dati. Dito din po sa Fujairah or sa Dito nag-Dubai din po kayo? sa ibang building. Tapos dati kasi dito yung nakatira is Nepali. Apa. So ngayon ako na yung sumambot kasi aalis na sila. So, Magkano naman po ang bed space muna dito? ang bed space is 250 to 300. Oh my God! Wala pong ano yun, kung babataas walang problema. Basta Kahit saan same kayo. lang. Kahit so saan. guys, sa Dubai, 700 ang baba, 600 ang taas. Dito, 250 to 300 bed space. So, imagine. Pero ano lang yun, plus pewa pa po yun. Bali kung in one month, like 450 dirham. Ganon. Not bad. Kasi yung FEWA is Fujairah Electronic Water Authority. Yes. Dun sa Dubai kasi is DEWA, which is Dubai Electric Water Authority. Tapos, kung saan SEWA. Okay, so dito muna tayo. Papasukin natin ngayon yung kwarto ni Sir. Dito yung ano mo bang gusto niyo itawag ko muna sa inyo? Ha? Ano mo gusto niyo itawag ko sa inyo? JB na lang po. Okay. Yeah. Si JB. Hindi ko na ano kung ano. Ito yung kama namin, maliit lang. Kasyang-kasya kami dito. Siyempre, alam mo na. Oo, siyempre po. Mas masarap pag may jowa ka. Siyempre, mas masarap. Nakiupo na po ako. Wala. Pag may jowa ka, mas masarap yung masikip. Ay! So, eto. Tapos may mini sofa kami dito. Tapos dito yung aming mga gamit. Ganyan. Yes. Yan. So, magkano po yung binabayaran nyo dito? Ang bayad ko lang po sa bahay mismo is 600 dirham. Oh my God! 600 dirhams, guys! Actually, before... Penthouse pa, mag-isa lang siya. Wala kang kapitbahay po dito? Wala. Oh my Nasa God, baba na lahat sila. So, bali kasi dati, binigay sa akin ng may-ari 700. 50. Tapos ngayon, kasi ilang taon na rin ako dito. So, binabaan niya. Pero plus, hindi po kasama Hindi pa kasama yung water. Oo, hindi pa kasama. Magkano po inaabot? Around kasi per month nagbabayad ako depende sa weather ha. Pag malamig, abot lang ng 80 dirham yung ano ko. Grabe. Pewa. So parang Tubig, ilaw na 680, yun. parang 700 lang din na nangyayari. Parang ganun na lang din, 750 like that. So guys, imagine tinan nyo pag dito kayo syempre tumira, medyo probinsya siya. Pagkatapos, dito din pala nagtatrabaho si Sir sa... Bali sa Fujairah ako nagwo-work sa isang government entity. Wow, government entity. Okay. Hindi ko kasi basta ayun na yan. Bali, actually, kakatapos ko lang ulit ng kontrata. So, nag-renew na ulit ako. 3 years finish. 3 years finish na po. Pero may mga question ako. Kasi nga po, di ba, dito po sa Fujairah, iba po ang sweldo sa Dubai, sa Fujairah. Ano po, na-try nyo din po mag-work muna sa Dubai? No. First time here dito talaga. Nag-umpisa ako ng 2,500 dirham only. Wait lang po Mabuo muna tayo dito, umasok tayo dito. So, bago natin ikutin buong bahay na siya, interviewin muna natin siya. Paano ba muna kayo napunta dito sa UAE po? May kapatid po kasi ako dito dati. Ngayon, nagtatrabaho siya sa bakery, actually. So, sabi niya sa akin, Kuya, ate, charot, pwede bang
gusto mong pumunta dito? Sabi, i-visit visa kita. Sabi ko, oo, walang problema. Actually, may trabaho ko nun, okay naman yung trabaho ko sa Pinas. Ano rin ako din, engineering supervisor. Kasi Wow, Then yun, sabi niya, kuya, punta ka dito. Try mo lang, sabi niya. Sabi ko, sige, kasi first time ko rin naman. So, yun, nag-ayos ako ng papel, lahat ng papel ko, tapos documentations, sa mga, alam mo na maraming inaayos dyan, pati mga mga certificates. Nakarating po kayo dito directly from the Philippines to United Arab Emirates. Sa Fujairah po agad. Di ba agad? Di ba agad first Pero, time. grabe. Sa bagay, 500 dirhams ang unang sweldo nyo. 2,500. Akala ko 500 dirhams. Sino ba ako mo? 2,500. Free accommodation, hindi transportation, and then... Ano lang, sa akin lahat din yun. Pero not bad kasi kung 2,500 at way back 2016. So medyo okay pa noon at nandito po kayo sa probinsya kasi kaya medyo okay talaga siya, mura. Okay, tapos after no, nag-bench space na ako kasi may tutuluyan din yung kapatid ko kasama yung asawa niya. Yung kapatid niyo nandito pa rin po? Wala na, nagsiship na siya. Nagsiship na? Okay. Nasa Pilipinas na? Hindi, nakasakay. Sa barko pala. So kayo na lang po mag-isa dito ngayon. Wala na po kamag-anak. At jowa na lang po dito. Pero may mga kaibigan naman ako dito sa baba na mga matatagal ko na rin kaibigan. Sila lang, yung small circle lang yung friends ko. Nakakatawa naman guys kasi syempre, naku-curious kasi yung mga Filipino talaga. Nakita niyo naman po dun sa Dubai, di ba? Yes. So parang siksikan. Pero dito, grabe, 600 dirhams. Okay, back tayo dun sa question. Yes. Dahil hindi nyo pa na-try sa Dubai, kaya siguro ganun, hindi nyo pa na-try sa Dubai, pas dito agad. Kung nag-start kayo ng 2,500, noong 2016, I think malaki na talaga yung sweldo ni Sir. Uy, hindi pa rin naman yun kasi... 2024 from 2016, so syempre, bas government. Wow! Hindi, bali, wala pa ako sa government ng 2016. Nasa na ako mga private company na consultant. Pero ngayon po mas okay ang sweldo ngayon na nasa government kayo. Tama lang no, last consultant ko halos nagdagdagan lang ng konti. Pero mas okay kasi 2.5 days yung off. So, wow! Government talaga Friday, half day, Sabado, Linggo. Okay, so ikutin muna natin tong bahay ni Sir. So talagang maayos na maayos. At ito po talaga, parang ay, guys, alam ko na kung bakit may ganito si Sir. Kasi alam nyo guys, dito sa Fujairah pag taglamig, as in sobrang lamig, especially nasa taas po kayo, no? Kasi doon, sabi nga, especially from bare months, no? Oo, pero mostly January and February talagang malamig dito. Kasi pag December pa, hindi pa ganun kalamig sobra. Nag-iiba kasi global climate change ngayon. Totoo po. Pero ang cool kasi ang ganda-ganda ng bahay ni Sir at ang luwang-luwang just only for 600 dirhams. Yes. Kung mo taga Dubai ka, dito ka titira, mapapagod ka lang. Pero mag-i-enjoy ka kasi yung bahay mo talagang solo mo, di ba? Yes. At may privacy ka talaga. Kahit gusto kong mag-gatherings na sa mga friends mo like birthdays or any anniversaries. Kung meron, di ba? Monsaries. Saka imagine, meron siyang sariling balcony na parang yung rooftop sa kanya talaga. So, nasa penthouse siya. Okay? So, sige, eto po. Maraming abubot. Ano po ang kasabihan natin dito sa, bakit po may kasi yun sa Batangas kasi sa amin, pag meron kang asin, tsaka luya, at tsaka garlic, tapos may mga pera, parang like pampaswerte daw, sabi, gano'n. Pampakul din ng bahay, gano'n. Totoo po. Actually, ang welcoming ng bahay niya, especially pag ito ang nakita. So, ito talaga parang gusto ko yung feel ni Sir na Diyos ang Diyos. Sabi ni Sir gagawin pa nga daw siya. Punta siya dito. Color pink sana yung ko irerentahin color ko. Pink, pero pag ito, chinek mo naman tong So by the way, ito yung mga kasama natin. Nandito si Ronel, nandito si Sir Ali, at ang kanyang jowa. Ay, sana all. Tingnan nyo naman yung photo nila, Sir. Saan po to?
Sa ano yan, sa Dubai din, dun sa may, ito naman sa Safari Desert kami. Yeah. Yes. So, John Brian Crucial talagang binasa po. Kaso po Arabic, hindi ko po mabasa. Ito po yung award ko po Solution. yan, recently lang. So, madami po kayong award. So, nakakatuwa kasi, alam mo, pag may mga ganito, nakasabit sa ganito, feel ko nasa Pilipinas. Yes. Di ba? Yes. Yun yung mapifeel mo dito para ka talagang nasa Pilipinas. Have you been to the Philippines, bro? Pakistan, but never been to still Philippines. not, bro. Okay. So, eto naman yung kusina nila, sir. Maliit Yes. lang Maliit. siya. Pero kasi talagang, pag mag-isa ka, talagang okay ka dito, Yes. di ba? So, tingnan nyo naman, di ba? Dito si sir nagluluto. Yes. So, hindi katulad sa Dubai. Sa Dubai kasi, syempre, pag kumuha ka ng isang ganito, walang laman. Wala pang laman po to, no? Yeah. So, ikaw yung maglalagay ng laman sa isang bahay. So, lahat na nakikita natin dito, si Sir Yes. Abdullah ang nag-provide. So, ayan. Talagang binuksan Nakaka- natin. Ay! Binuksan talaga natin. Loko, hindi mo Hindi, normal kusina. So, eto, pag dito sila nagluluto, eto yung kanilang washing machine. Ref! Yung ref. Eto po pala yung ref. So, magre-ref tour tayo. Ay! Wala pong laman. Titingnan natin yung refrigerator. Wala pang laman, Kuya So, Mamimili yan. pa, Kuya Will. So, madami, may mga itlog. So, syempre, tayo naman talaga, nami-miss natin yung Yes. mga pagkain pang umaga, ganyan. Yeah. So, brother, how are you? And eto naman yung toilet niya. Yes. So, para kang naka-condo dito na parang may isang bedroom talaga. Ayan, makikita mo. So, eto yung toilet ni Sir. Wow! Pero, Ang laki-laki ng toilet. pahaba kasi siya, Kuya. Oo, pahaba po. Oo. So, Yan. wow! Kaya nga, ang dami nakakatawa. Oh. May fish? Yeah, And also, fish. ayan, oh, meron ditong fish tank si Sir. Nakakatawa naman po dito, napaka-welcoming. Oh, dito kumukuha ng water yung mga Bali, fish. connected siya dito. Tapos kung gusto mo uminom. Di ba? Opo, sige. So guys, eto yung pinakamaganda bahay. Pati na yun naman, eto yung napaka-komportable ng bahay ni Sir. So, talaga may sala. Upo po kayo dito sa sala. Tapos, eto yung TV niya. So, Yes. habang nakaupo tayo sa sala, magkukwentuhan naman Yeah. tayo. At by the way, nag-abala pa si Sir. Bumili pa siya Yes, ng- of course, of course. Okay, katulad sa Dubai, may Yeah. delivery din po dito. Meron din, actually, through Talabat. Okay, so, may talabat din po dito. Oh, meron. Okay, so guys, sorry taga Dubai ako, kaya medyo pag napunta ka ng probinsya, parang, ay, may ganito ba dito? Di ba? Yung Yeah. parang, kasi hindi lahat ng mga taga Dubai nakakapunta dito kasi pag nag-bus ka, medyo 2.5 Yes. hours ang biyahe. Pero pag sasakyan ka, nasa Yeah. 1.5. Wala pa tayo guys sa city ng Fujairah. Hindi, malayo pa po sa city ng Fujairah mismo. Oo, bali 45 minutes or 50 minutes 50 magbabiyahe ka ng Fujairah City. Actually, everyday nagbabiyahe ako with Aba. my co-workmate also. May car naman siya. So, everyday. Kasi yung family andito. So, dito rin siya nakatera. And then, everyday, Monday to Friday, yon 7:30 kasi yung timings namin. Yung pasok nyo. Morning. Medyo up to malayo 3 po. o'clock. Malayo po dito yung trabaho. Oo, malayo yung trabaho ko dito. Pero mas gusto ko kasi dito ng tumira kasi mas tahimik. Walang marites. Charot. Hindi, totoo naman kasi, tahimik Yes. naman talaga. Kahit kami na pumunta dito, pababa namin, nakita ko yung mga sand, parang may sandstorm. Oo. Hindi, guys, nagkaka-sandstorm pag ang talaga is hindi pave yung daan. So, Yes. walang semento. Katulad kasi sa Dubai, madalang kasi po yung sandstorm doon. Yes. Kasi especially puro buildings, no? Oo. Pero din, kung pupuntahan mo yung mga beach resorts dito, naku, napakaganda. Grabe, mas maganda ka. Kasing ganda ko. Ayun lang. Bali, ilan taon na po kayo? Hulaan mo. Ay! Guess, how old is he? Hindi ko nasa 30, pa lang din to ka-age natin. Hindi, wait lang. Ano po yung position? Supervisor na po kayo, manager? Sa ano po ako? Quality department. Quality department. Pero sabi nyo kanina. Ha? 42? Uy, grabe. Over naman, 42. Tinitingnan ko kung... 37 pa lang naman. Sabi ko naman, ka-age namin. Kayo po 33, Yes. ganyan. So sa 33 years nyo,
I mean, 8 years na po kayo dito sa Dubai. Bali mag-8 years Nauwi na po kayo ng Pilipinas. Yes, nakauwi na ako Every last year? year. 2023 umuwi ako. From the time na pumunta kayo dito, noong 2023 na kayo, umuwi po kayo lagi. Bali nung nagtapos ako ng kasi doon sa amin sa company ko, after 2 years ka lang pwedeng magbakasyon. Kasi kakaumpisa ko lang nun eh. So after 2 years nagbakasyon ako. Pero nung last uwi ko talaga, before nun is 2017. 2017? Yes, Anong kasi hindi na ako umuwi. Hindi na kayo umuwi. Oo. Nitong 2020, nung umuwi kayo from, syempre, ganitong bahay, ano yung naramdaman niyo sa Pilipinas? Nanibago ba kayo sa safety, sa ano? Ano naman, maninibago ako siguro dun sa weather din at saka sa timings. Siyempre kapag hindi ka makakatulog ka agad pag bago ka lang doon, 'di ba? Dahil iba nga yung timing dito at saka sa Pilipinas. And doon sa amin, mas maraming nagbago kasi nga dami na ring mga iba't ibang mga buildings. Kasi pag matagal na tayo hindi talaga nakauwi ng Pilipinas, medyo ang bilis din actually mag-move ng Pilipinas. Yung nga lang medyo nakakatakot pa rin sa Pilipinas. Hindi naman sa ano, di ba? Yes. Parang yung safetyness na mga natin dito is sobrang safe kasi di ba nga sabi nila number 1 daw ang UAE sa pinaka-safe na Abu Dhabi country. actually yung top 1 daw. Pero wala naman po ditong Wala. Pero marami ditong rapists. Ay! Naku, bago po nasa Charat. Pero sige, totoo po. No, joke lang Narig po na po yan. kayo. Ay! Muntik na po. Kaya lang siya ang tumakbo eh. Hindi ako. Sabi ko, sige, punta ka dito. Ano naman po yung mga gusto niyo sabihin sa mga, kanyari niyo po, nasa UAE, mahihikayat niyo ba yung mga nasa Dubai na tumira dito sa Fujairah? Okay, actually, iba kasi yung pagka mga trabaho natin. So, para sa akin kasi talagang dito ako nag-umpisa, mas tahimik at saka mas komportable ako. Komportable kayo. I mean, if socialize ka talaga, at nasa Dubai ka, iba din yung pakiramdam mo eh. Depende din sa tao eh. Sa kanya-kanya rin yan, di ba? Kasi kami from Dubai, gusto namin talaga magbakasyon dito. Parang ganun kasi talagang probinsya dito. Pero kayo, pag nagbabakasyon kayo, nagdo-Dubai kayo. Oo, napunta nga kami katulad niyan. Nagdo-Dubai din kami, mga friends ko. Actually, pupunta sila, gusto din, kasi dito bilang bakilala. Ay, nandiyan ba? Sige, pasakin na sila mga papasok friends kayo. Sige, papasokin natin yung mga friends ni Sir. So, yung mga friends ko ka pala. Yeah, so eto MJ! Eto. Sige, tayo na po ang lumabas. So, dito, so nag-invite din si Sir ng mga kalala. Yes, sila po yan. Yan po yung pinakamaganda ng pasok UAE. Pasok po kayo dito, pasok po kayo. So, mga pasok kayo. Halika po, nagpa-pizza po Cherry. si Sir. Che! Hoy, punta kayo dito. Liga po. Liga, sir, liga po. Punta kayo dito. Nagpa-pizza po si Sir, So, nakakatuwa kasi ang daming mga ito po yung mga friends ko. Hello. Welcome po sa Sarah, Dubai. Cherry, Welcome sa Diva. Ayan. Sige po, pasok po. Yung circle of friends ko lang dito. Konti lang po kayo dito. Taga saan po kayo sa Pinas? Quezon City po. Ay, saan po sa QC? Luzon Avenue. Luzon Avenue. Ito QC din po si Mar. Halika po, mainit po dyan. Halika po, pasok po muna Si kayo Kuya dito. Well po. So, tina-house tour po kasi namin yung bahay. Yung bahay ni Sir. Kayo din po, ganito din po yung bahay nyo. Meron sila dito. 2 bedrooms naman So, sila. bababa tayo. Bigla! Okay lang po baba tayo. Okay lang po yun. So, eto biglaan din. So, nakita natin yung bahay ni Sir JB. JB. So, ngayon bababain natin sila. Yes. Pero, kakain muna sila ng pizza. Hindi kayo po, kakain po tayo lahat. So, so thank you po Mr. JB. Walang problema. Sa pag-house tour po. Kasi talagang tinitingnan din natin yung difference ng mga bahay kung saan-saan. So, in the future, inshallah, hindi lang sa UAE, pati yung mga OFW na nasa kung saan bansa man sila. Kasi parang, di ba nakaka-curious naman talaga. Ang mga tao, tayo mga OFW, nasa ibang bansa. Pero ano ba yung tinutuluyan natin? Di ba? Pero sa Pilipinas, yung iba, sobrang yayaman, katulad nito. Donya na yan. Ito po ang Donya. Hindi, yung talagang tipong, nakapagpatayo na po ba kayo na bahay sa Pinas? May sarili po. O yun. Di ba pag nakapagtayo ka na bahay, talagang gagandahan mo talaga yung bahay mo sa Pilipinas. Pero tayo na mga OFW, hindi naman tayo magpatayo yung sariling bahay natin dito. Kaya yung iba, lalo na sa Dubai, nagtitiis, naka-bed space. Para lang masuportahan yung mga family nila sa Pinas. Na kahit siya naghihirap dito,
So, bigay pa rin ng bigay sa Pilipinas po, no? Pero, syempre, yung mga taga-Fujairah, mga successful sila. Kasi unang-una. Tama lang, Kuya Will. Unang-una, pag nasanay ka dito, malaki yung sweldo mo. Yung bahay, napakamura. Grabe po, mura ng bahay dito. Magkano po yung flat nyo dyan? Ay, ako sa Villa po. Ay! Villa siya. Nakapuntahan nyo? Yes. Pumuntahan din mo namin kayo naka-villa. Magkano po ang villa dito? Ano po, 2,500. 2,500 po. Malaki naman po. 2,500. 2,000 pa. Sa inyo na po yung buong villa? Opo. Oh my God! Hindi, per month. Yes po. Per Per month. Okay, per so month. pero nire-rent nyo po siya buong Renewal taon. po every year. Ay, bongga, 2,500. Pas ilan po kayo nakatira doon? Oo. Ano po kami, yung partner ko, then may dalawang mag-asawa din na Indian. Ay, at least, Pinaparent ko din yung so sobrang, siya ang may-ari ng villa. Ay, Yes. kayo po, never po kayong nag-try na parang gusto ko magpa-rent. Hindi po. Ayoko Gusto po. nyo kuhanin itong buong building kasi kayo nasa villa. Kasi kayo nasa villa eh, parang akin na to, di ba? Wala, ayoko rin po ng maraming intindihin ba? Kasi syempre, di ba, kailangan mo ring mag-compute ng mga ganyan. Tapos, syempre, kailangan mong yung mga attitude ng bawat mga ano mo, tenant mo, di ba, kailangan i-handle mo. Management, may management na nga ako sa trabaho, may manage pa rin ba dito sa bahay? Hindi, ang ano niya, ayaw niya nasakit sa ulo. Ay! Minsan masakit sa ulo, pero pag naging successful ka naman, why not? Kasi if Yes. there's no risk, there's no reward. Di ba? Yes. You have to take a risk all the Yes, time. yes. Pero, kanya-kanya tayo. Kasi syempre, Yeah. mali mo talagang sobrang laki na ng sweldo. Huy, tama Yun lang. sa pagtatrabaho niya kay Sultan. Di ba? So, Ito po, architect po yan. dito, so lahat po kayo sa Fujairah po kayo nag-work. Matagal Di ba? na? Mga Di yan, ba? di ba? Ako lang yung Fujairah mismo. Dito lang po. Nagtrabaho din po kayo sa Dubai before or hindi? Talagang dito na po sa Diva. Parang hirap iwan. Pag, Kasi hindi. peaceful dito. Kung saan talaga nag-start, mahirap iwan. Pero pag napunta ng Dubai, ayaw din iwan ng Dubai. May mga ganun kasi. Depende po rin Depende siguro. talaga. Kasi pag nandito na kami, parang ano lang siya doon, pinupuntahan lang. Oo. Parang ganun. Yung visit lang talaga. Visit lang. Hindi kahit naman dun sa mga Dubai, most of the time, work, bahay, work, Yes. bahay. Tapos Same pag dito. weekend lang, lalabas, di ba? Ganun. Yeah. So parang ganun din po yung nangyayari sa inyo. Work, bahay, work, bahay. Tapos pag nagkaayayaan, at least may gagalaan kayo ng madami. Di ba? Mas madami kayong pupuntahan doon. Pero, Gastos. hindi, magastos naman po talaga sa Dubai. Gastos talaga. Sabi nga nila lahat daw ng kasalanan nandun. Hoy, may dumadayo din papunta dito. So, may mga bars din po ba dito? Like, syempre gusto mag-party. Sa mga resort ata. Sa mga beach po. Yes. Ah. Pero hindi kagaya ng Dubai na talagang Kaliwat ka. ano. Oo, kaliwat kanan kasi ganun. Dito nga pa nakita ko parang, ay, mura din po ang mga pagkain dito. Oo, mura lang. May baboy din po ba dito? Ay, sila Hindi, po sorry. talagang nyo. Oh, pala to. Ay, ano pala to? May baboy din po dito. May baboy rin po. So, masaya po kayo dito. Masaya po. Lalo na pag natagpuan mo yung mga kaibigan na totoo. Hindi. Yes. Yun naman, konti lang po kayo dito magkakaibigan. Circle of friends. Kayo. Maraming hindi. Pinoy doon, pero pili lang kami. Kasi pili hindi naman lang. kami laging nalabas. Oo. Every weekend lang, umakit kami dito sa rooftop, tapos nag-iinuman. Wow! At nakita ko yung inuman nyo dyan. Sobrang bongga. Ang ganda ng view. ang view talagang mountain. Lalo na paano po pag taglamig. Ang sarap mag-iho-iho dyan po. Yes. No? So, kayo po, paano nyo nakilala yung jowa nyo? Ay! Grabe! Showbiz. Paano nyo nakilala si jowa? Sabi nyo kasi 5 years na kayo. Magpa 5 years actually. Bali, actually noon kasi meron akong kilalang driver. Siya yung kinukuha ko laging car lift. Ngayon, Pakistani din siya. Nung una, pumunta ko doon sa restaurant. Kakain ako noon. Okay. Tapos nakita ko yung driver. Sabi niya, how are you? Fine. I'm fine. Good, tamam. Alhamdulillah. Sorry, Diba? i-cut ko lang po kayo sandali dyan na. Ang mga taga Fujairah po ba magaling mag-Arabic?
Yes, ito po fluent sa Arabic. Kailangan talaga Kailangan Arabic dito. Mostly Arabic ang mga tao na pagsasalta. Kasi sa Dubai, English, hindi na nag-Arabic yung mga tao. Oo. Dito, Arabic talaga. At least basic alam mo. Okay. Kasi guys, kaya ako natanong, nag-Arabic siya, do Pakistan siya, di ba sabi mo? So, kasi nga dito. Okay, so back tayo po doon. So, Yes. alhamdulillah. Alhamdulillah, tamam. Okay. Yun Parang- nga, nakita ko siya sa restaurant. Okay. Kasi dumating siya, tapos pinakilala niya siya sa akin nung time na yon. Tapos sabi ko, okay naman sa akin nung Masyado una. pa din year muna. Pwede na. Okay. Para gano'n, pwede na, sige. Tapos after nun sabi niya, pwede ko bang kunin yung number mo? Wow! So, feeling niyo pang haba na yan. Oo. As in, kung nandun yung restaurant, nandito pa rin yung isa kong, yung hair ko. Naiwan. Oo. So, ayun. Tapos sabi ko, nung una, nagpakipot-kipot pa ako. Siyempre, makipot. Kailangan. Ay! Okay. Diba? So, yun. Tapos, sabi ko, you can get the number to him. Ay, hindi pa binigay directly. Okay. So, yun. Tapos after nun, sabi niya, anong nakauwi na ako, siguro mga after 2 hours, 3 hours, nag-message na siya na ako yung nakilala mo dun sa restaurant. Hanggang sa nagka-message na kami. At hanggang yun, doon na nag-start. Ayun. And the rest is history. So, yes. nabuntis na ba? Okay! Nalaglagan na ba? Nalaglag na po ako kasi umuwi nga ako ng Pinas, di ba nalaglag? Hindi, nung nabuntis ako, tapos yung time na yon sabi ko, ay, bawal kasing dito sa UAE, di ba alam mo na. So, umuwi ako ng Pinas, tapos doon ako nanganak. Ay, ganun. May mga pinapatulog din po ba kayo dito na iba? Hindi yung ibang like for example, kasi syempre, eto yung bahay nyo, ganyan. May Dito? mga from Dubai, may mga kaibigan din. Wala po kasi akong kaibigan from Dubai. Meron akong isa, kaya lang, galing siya dito siya nagtatrabaho dati. Tapos pumunta na siya ng Dubai kasi nga doon mas maganda daw yung trabaho niya doon. Si Ben yung pangalan niya. So, ganun po, hindi po wala talaga kayong kaibigan. Kaya yung circle of friends nyo, okay lang po, normal naman po dito. Yung circle of friends nyo dito is konti lang talaga kayo. Yes. Ay, kaya nakakatawa naman yung ganito. Kasi, na-feel ko dito sa bahay na, sorry pa, sino po niya ito? No problem. Na-feel ko parang nasa Pilipinas lang talaga. No, yung parang ganun yung yung vibe, yung mga sabi ko nga, yung mga nakasabit dito, tapos yung mga kaibigan na bibisita. Yes. So, di ba parang, kahit kami po, na from Dubai, papunta dito na excite talaga ako. Na parang, ay, sige, pupunta kami dito. Nag-book po kami ng dito sa, tawag dito? Royal Hotel Beach. sa Royal Beach Resort. Resort. So, okay. So, yun lang po for now. Ano pa yung mga masasabi niyo sa mga taong gustong mag-OFW? Kasi gusto nila Dubai lang. Parang ganon. Kasi kaala nila, bansa na yung Dubai. No? Parang ganon, wag na Dubai. Saan yun? Which is UAE ang bansa. Ano po yung masasabi niyo? Para sa akin, kung gusto nyong tumira dito sa isang probinsya dito sa UAE, except Dubai, mas maigi kasi una, makakasave din kayo ng money nyo. Tapos, kung gusto nyo, yung may pangarap kayo sa buhay, syempre, kailangan din ninyong magtiis sa lahat, mag-sacrifice. Ibig sabihin naman na dito sa probinsya, hindi naman lahat pangit. Diba? At saka, kung sa Dubai may masisikip, diba? May mga portion na bed space, ganyan. Pero, iba din naman yung trabaho nila, iba rin yung gastos nila, iba rin yung sahod nila. Okay? Pero dito sa probinsya, kahit medyo maliit, as in napapagkasya mo, parang ganun lang din. Hindi, sabi nga nila, it's not about kung magkano ang kinikita mo, nasa natatabi mo. Di ba nga, malaki nga ang kita mo, kumikita ka ng 10,000 pero wala ka natatabi. So parang wala lang. Pero dito, dahil pagbaba mo, wala ka masyadong mabibili. Di ba? Hindi naman totoo naman, di ba? Pumunta ka pa ng para bumili ng baboy. Yes. So, makakatipid ka talaga. Saka bahay pa lang, guys. Imagine sa Dubai, sabi ko nga, bed space, 700 sa baba, 600 sa taas. Dito, 250 daw to 300, which is, wow. So, sobrang baba nung talaga dito, cost of living. Yeah. So, yun yung pinaka nakakatuwa kasi nakikita natin yung buhay ng mga OFW. Di ba? Di ba Kuya Will, may kanta nga yung living eh. Ano po yun? Sige. Living on a jet plane. Mas magaling po siya. Ano po ang connection nun? Ha?
Okay, so ngayon, nakita natin masaya sila. So ano yung mga pinagdaanan mo? Na parang syempre hindi mo makakalimutan na mahirap, hindi pwedeng puro saya ang buhay. Oo, nandito ka, nakakatipid ka, pero ano yung... Nung time ng pandemic, actually, corona time, nawalan ako ng work. Okay. 4 months ako nung walang trabaho. Pero Tapos, dito na kayo nakatira? Yes, Okay. bali nagbe-bed space na ako noon. Tapos, nung time na yon talagang hirap. Kasi nga, wala kang makuha iba agad trabaho. Kasi nga, di ba nga yun ang problema, no? Nagtatanggalan sa mga companies. So, ang gusto ko sabi ng tatay ko, nanay ko, umuwi ka. Yun naman nagiging solusyon pag nahirapan sa Dubai, pinapauwi. Kala mo naman pag umuwi ka, may trabaho ka din. Wala din naman trabaho pag uwi ng Pilipinas. Tapos magiging pabigat. Alam mo, hindi naman mas mag-aaway-aaway. Gusto ulit bumalik, mahirapan bumalik. Okay po, and then gusto kayong pauwiin. Then sabi ko sa kanila, ipuuwi po ba ako? Meron na ba ako agad trabaho dyan? Ganon din naman eh. 'Di ba? Alang umasa ako sa inyo. Totoo naman. Tapos sabi ko, sige, maghahanap pa rin po ako ng trabaho dito. So, alhamdulillah, may tumawag na company. Which is ito, ito, biglaan na ipasa mo sa akin yung CV. Actually, hindi ako nag-apply sa kanila. Kakilala lang din ako. Tapos sabi niya ipasa yung CV ko. Kasi so, siguro, time din na yon. Siguro mabait kayo, kaya ganyan. Kasi, blessing kayo sa iba, kaya ganun. Okay, so time po na yon. Tapos yun, sabi niya, punta ka dito, tapos interview. Then, tanggap din ako ng time na yun. Wow, congratulations. So, at least, hindi kayo sumuko. Kasi kung sumuko kayo agad, no? Ang dami sumuko naman talaga, no? Which is, I can say, mahirap naman talaga nung time na pandemic. Hindi naman kayo nawalan yung tipong iba kasi talagang walang trabaho, walang sweldo. As in, yung may makain naman. Sorry po, kasi itong time na yon, nung talagang wala akong income, nagtinda-tinda po ako ng Lomi. Lomi Batangas. Alam po yung kalayan niya. Grabe. Nagtinda-tinda siya. Opo. Tapos sila, kasi sila nagtitinda din nung time na yon, di ba? Talaga po. Ngayon po, syempre, kailangan mo talaga eh. Hindi pwedeng, tatanga ka, wala kang trabaho. Syempre, you have to think how to get money. Di ba? Yes. Ganun naman po talaga. Okay. Tapos, aside pong Lomi, tinda ko rin yung laman ko. Charot! Hindi, charot lang yun. Yun po may tinda ni ate. Joke lang. Kasi maraming laman yung Lomi. Yun ang ibig ko sabihin. Baka po maiba yung thinking ng mga manonood, diba? Okay. Yun po yung ibig sabihin. Overload. So, naging ano po pala kayo nun? Si Diwata. Yes! Kung siya po ay sa Pares, ako po sa Lomi. O, diba? Diwata Lomi. Okay, so nakasurvive kayo dahil doon? Yes. At hanggang ngayon naman po nakaka-survive pa rin. Hindi. Iba na kayo ngayon. From bed space na nagkaroon ng sarili nito. Kayo po ba nag-bed space din kayo? Yes po. Bed space ako sa Satwa. Ay! Sige mama. Ay, malapit lang ba niyo dito? Dito? 5 minutes. 5 minutes? Ay, tingnan natin yung villa niya. Yes! Kasi alam mo guys, yan yung mga nakaka-inspire na bed space, may sariling villa, may sarili nito, di ba? Pagkapos sila magtotropa ay successful. Wow! Yun yung sige, malamig na yung pizza, kakain muna kami. Pagkatapos, ayan yung cameraman natin, inaantok na! Okay, so sige po, thank you so much po You're welcome pagpunta po thank dito you so much namin, din pag-invite po. At thank you din po sa inyo. Oy, may house tour pa tayo. Bababa tayo. Pero ngayon, kumain po muna tayo. Okay, so thank you po. Bye. Okay. Guys, ayun po, nag-abala pa si Sir. Thank you so much po. Ayan, nagpa-pizza si Sir. Ayan, ang mga kasama niya sa bahay. Guys, so nagpapasalamat pala ako dito kay Mr. JV sa pagpapatuloy sa bahay niya. Thank you po. So, kayo guys, nagkaroon kayo syempre ng idea kung ano ba talaga yung bahay dito sa Fujairah, ang isa sa mga probinsya dito sa United Arab Emirates. At hindi lang yan, there's more. So ngayon, i-ano natin, yung kaibigan niya, i-house tour din tayo sa baba. So let's go! Yes.